Amen? Bisan ganun tayo. But Jesus said, keep your eyes on Jesus. Amen? Because I know you have so many heaviness. Napakabigat. Di ba? Everybody, meron niya. But the Lord, He began this faith of your journey with you. We have so many storms, but we need to rise up. Amen? But the one who walks on the water, sino yung lumakad sa water? Alam niyo ba? Sino? Sino lumakad sa water? Si Jesus. So if you know that Jesus walks on the water, so whatever happened, Jesus is with you. Amen? Palakpakan natin si Lord. Jesus is with you because you have your faith in Him. Amen. So keep moving. Dapat keep moving tayo. No? Galaw pa rin. Keep moving. But not keep moving forward. Backward. But keep moving forward. Amen? Forward in trust, because in the finish line, the victory is mine na kay Lord. Tama? The victory is with Jesus. And He will, what? He will lift you up in everything. If you feel down, no, the Lord will give you strength. Even in the death of your life. Sometimes your health is down. Ako din, tao lang. Amen? Napapagod, tao lang. But still, if you fix your eyes on Jesus, everything, no? The Lord is with you. So tayo tumayo. Let us stand up. So, napaka-importante ng faith. Faith wa shinko. Chanto shinko motte. Ne? Shinko dono oki arimasu ka, mottemasu ka? Ganong kalaki ba yung faith nyo? Shinko. No? How big is your faith? Amen? Faith isn't about seeing the way clearly. It's about seeing Jesus clearly. Hindi natin nakikita pero gusto ni Lord makita natin siya. Seeing Jesus clearly. Fix your eyes on Jesus. Focus tayo kay Lord because He is our strength. Do you believe on that? The Lord is our strength. Are you ready to pray? Are you ready to pray? So let us refine our faith. Let us focus and renew our mind. Because the Lord is always hold the future. And we are secured in Christ. Amen? Tayo ay secured because Jesus is with us. Jesus paid all. He died on the cross. Amen? Even though you walk to the valley of shadows of death, but there's no fear in evil. Amen? Because the Lord is with us. So let us pray. Are you ready to pray? Let us entertain the Spirit, the Holy Spirit. Let us entertain the Lord this time. This is the day that the Lord has made, and we will rejoice and be glad in it. Let's pray. Father in heaven, Lord Jesus, help me to continually fix our eyes, my eyes on you in every season in my life, whether in joy, whether in trial, Lord, sa pagsubok man, sa kagalakan man, Lord. Lord, remind me that you authored my faith and you will complete it, O God. Strengthen my heart, strengthen our heart, and guide our steps until you finish strong. Until we finish strong in you, O God.
with you. Hindi kami lalakad, Lord, ng alone na mag-isa. Because we're going to walk with you along the way in our life, Lord. Hindi mo kami iiwan. You never leave us nor forsake us, O God. We thank you, Jesus, for your love. We thank you for your faithfulness, Lord. Lord, we want to sing for you. We thank you, Lord. We love you. In the name of Jesus. Amen. Amen. Let us give a big clap for the Lord. Amen. Let us sing for the Lord. Let us sing for the Lord. Because the Lord is here. Everything is His in hands. Amen. Amen. Mapagpalang hapon sa ating lahat. Hallelujah. Hello everyone. Ayan. Sobrang ganda ng araw na binigay ng Diyos sa atin ngayong araw na to. Do you believe in that?
sa pag-ibig na pinagkaloob mo sa amin lahat, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa biyaya, sa buhay na binigay mo sa amin, Panginoon. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon Jesus. Church, patuloy natin pasalamatan ang ating Panginoon na napakabuti sa buhay natin. Walang pagkukulang ang Panginoon. Lahat ay sapat dahil sapat ang binibigay niya sa atin. Thank you, Jesus. Salamat, Panginoon. Napakabuti ng Panginoon, tapat at mabuti kailanman. Come on, church, let's continue to worship our Lord. Kapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aming puso, sa aming buhay. Papuri ka sa kaniyaan ng buong
buhay, sa pamilya, sa financial, mabuti ang Panginoon araw-araw. Noon ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y naman. Palakpakan natin ang ating Diyos sa buhay na napakabuti sa ating buhay. Salamat, Panginoon. Yan. Hello. Happy 20th anniversary, not here, in the Philippines. God is good. All the time. God is good. God never changes. This coming month, ano yung mag-change? Palakpakan natin. Weather, no? Kaya pala naka-ano kayo, nakapang-summer na, ha? Great, ha? Mainit ba? Oh, mainit. You know, I talk the Japanese, this coming year or this month, aabot daw ng yung June 42. Ano na, 42 ha. Sa atin, hindi naman nagpo-42 and 41. Hanggang 35, 36 lang. Oh, pero mainit. Pero dito mainit, no? Yan. Are you ready na? Ha? Smile naman. Ha? Palapakan natin ulit si Lord. Yan. You know, God is good all the time. Oh, sige, kung alam niyo yung team natin this year, yung yearly team, ano yung yearly team natin? Ano yung title ng every year? Etong taon na to. This year. Oh? Nakalimutan na. Ano tayo? Naka-January, February, March, April, May. 5 months na. Oh, mag-half a year na. Hindi pa rin alam. Surely beyond increase. O, tanungin mo yung sa katabi mo, nag-i-increase ka ba? Nagle-level up ba? Dapat nag-i-increase every day, no? Hindi lang nag-i-increase ang bulsa. Ang sweldo, dapat yung personality, your faith, na level up, di ba? Father, thank you so much today. It's a great privilege and wonderful day. Lord, na nakasama ka namin, Panginoon. Salamat sa araw ng linggo. You are the great God. You are the big God, Lord. Release every burden in our heart in the name of Jesus. Lord, tulungan mo kami maging malinaw ang aming isipan, ang aming puso, Panginoon. In the name of Jesus. Amen. Amen. Yan, yung title ko ngayon, ito yan. Third Sunday na ba? Oh, third Sunday. Fifth Sunday tayo, May, ha? Di ba? About elevate. Elevate your surrender. Oh, nag-surrender ka na ba? Ano yung sinurrender mo? Ha? You know, there are a lot of things na you need to surrender. You know sometimes why I said surrender? Ang Lord, tumitingin siya sa heart and your body. You know your body, you have a vessel. Yung vessel na yan, hindi mailagay ni Lord. Why? Kasi, sagabal eh. Hindi niya pwedeng punuin kasi sagabal talaga. You know, gusto niyo maging mapuno ang vessel ng inyong katawan, out and outside and inner your body. You need to release everything na sagabal sa inyong body.
Main scripture is James 4:10. Yan. Humble yourself before the Lord and He will lift you up. Ganda, no? Very short word. James 4:10, humble yourself. Di ba? Humble. O, tanongin mo, tatanungin mo. Humble ka ba kayo? Humble ka na ba ngayon? Humble na? Hindi naman pagmataas. Di ba? You know, humble yourself in the sight of the Lord and He will lift you up. It means that when believer intentionally submit to God, repent of pride. Yan meron na kagad mabigat na word repent of pride and recognize their dependence on Him. God promises to elevate, honor, and strengthen them our faith, and true greatness is found in low submissive posture before God. Yung, paano ka ba tumayo? Paano ka ba mag-react? Paano ka ba mag-action? May halo bang, sometimes no, naalala ko no, makaka-relate yung mga binata rito Hello, mga binata, mga men. Kumisan, di ba tayo nung binata tayo? Kumisan, madalas tayo nakabulsa ng kamay. May parang may kumisan, pag naglakad, parang, lalaki kasi may yabang. Lalo pagkaharap yung lalaki, may halong yabang, kahit na malit na lalaki. Di ba? Kahit matangkad, may halong yabang, di ba? Nature ng mga lalaki yun Di ba? May halong yabang. But yung pride kaya nga humble yourself in the sight of the Lord. Submissive. O lalo na yung mga asawa. O, sino ba dapat ang mag-submit? Sino? Lalaki, babae? Palakpakan natin ang mga babae. Submissive, important to the women. O, saan ba dapat nagsisimula yung love? Kanino? Of course, lalaki. Hindi nyo nga mamahalin ng babae, magsasubmit ba yan? Pakikitahan nyo ba ng parang yung ego, yung pride? Hindi yan magsasubmit. You know, the woman today, nanan lang Diba? O housewife lang Now, generation, hindi na housewife. Nakikita ko nga ang mga lalaki house father. Tigalaba. Tigaluto. Tigalinis. Meron na. But pag ang isang lalaki gumanap sa tahanan, matindi. Ililip up lahat ng mga bagay na gamit. Iba rin naman ng lalaki pag gumalaw sa loob ng tahanan. Tanungin si Pastora, nasubukan ko yan. Nung nawalan ako ng project, siya nagtatrabaho, ako lahat sa bahay. Tigalaba, tigaluto, tigasaing, tigaalaga, tigapamalengke. Oo. Pero sarap naman siya kasi ang galing ko magluto, ang galing ko maglaba. Darating pa lang yan, ayos na yung higaan, ayos na yung paliguan, luto na. Mga lalaki, dapat ganun Pag kayo nasa bahay, yung babae nasa labas, dapat best din naman. Hindi yung iisipin mo, parang lalaki ako muscle Hindi dapat gampanan ng gawain Hindi na ganun ngayon. Dapat yung partnership, napakaganda, di ba? Why this a great verse? For elevate your surrender. Ano ba sa Tagalog yung elevate your surrender? Tinga, alam nyo? Ano ba yon? Elevate your surrender. Ano ba sa Tagalog yung exact Tagalog? Yung magagaling sa English dyan. Okay.
Parang ano yan eh, itaas mo ang yung, parang ayusin mo yung pagsuko. Itaas mo ang yung pagsuko. Kanino? Kay Lord. Hindi kay hindi sa wife o hindi sa husband Aba, meron mga ganun minsan Over yung surrender. No? Dapat tayong mga babae, mga lalaki, nasa balance, nasa ayos lang, di ba? Action. Yan, napaka-importante mo ng elevate your surrender. Action, it calls for humility and a conscious or intentional decision to surrender your will and pride to God. Tanong mo sa tabi mo, may pride ka pa ba? May pride pa ba? May pride pa ba? Of course. Lalo sa mag-asawa, yung pride destroy your relationship. The elevation, it promises that true elevation, being lifted up, is not achieved by your own strength, but as a result of surrendering to Him. Not your own strength. Aba, hanggang kailan ba yung strength mo? Kahit nga malalaking katawan, kahit nga kaming mga lalaki, nauubos din. But if you surrender to God, never fail. Diba? Napakaganda. The result, it is a paradox of the kingdom. You lower yourself in submission and God raises you up and strength, honor. Napakaganda. Napakaganda. Yung surrender. Your faith becomes strong. Ito yung magandang verse, other excellent found in New King James Version. Surrender. Proverbs 23:26. Kung tignan na lang niyo sa internet, no, sa cellphone niyo. Anong sabi rito? My son, give me your heart, and let your eyes observe my ways, and observe my ways. It means surrendering your desire and focus. Surrender, you need to focus. You know, sometimes, pag dumarating yung mga bagay na babagoyin yung taon, yung New Year. Di ba meron tayong tinatawag na, ano bang tawag yun? Yung New Year resolution. Pero not applicable, that kind of word. Every year, naalala ko yan nung binata ako. Palaging pagpapasok ang taon, palaging may surrender. I know you experience that. Lalo na sa mga lalaki. Hindi na ako inom. Hindi na ako babarkada. Natapos yung Pasko, Christmas, ilang weeks lang, nandun na ulit. Di ba? Not focus your surrender. Di ba? Another good verses, 2 Corinthians 12:10. Ito, very common to. Therefore, I take pleasure in infirmities, for when I am weak, then I'm strong. Sinabi ni Paul to, dumarating yung kahinaan. Hindi ba kayo nanghihina minsan? Lalo pag mainit. Di ba kung minsan, lalo pag katatapos ng trabaho, minsan pag overwork, di ba you feel weak. No? Uwi kayo sa bahay, minsan matamlay. Surrendering your needs to be self-sufficient. Hindi yung pang sarili. You need sufficient. Maayos. Psalms 37:5. Ito, very, very common verse. Commit your ways to the Lord, trust also in Him, and He shall bring it to pass. Very simple lang, di ba? Napakaraming verse sa Bible na magbibigay ng kagandang promises. Surrender your plans and outcomes. Pag sinabing surrender, paano ba kaya mag-surrender? Hinahanapan nyo ba ng magandang result? If you have time to surrender yourself or mga things na mga bagay, alam ko, especially sa mga babae, may mga bagay
napakahirap isurrender. Hindi ba totoo? Kaming mga lalaki kasi, sometimes, very cool eh. Pag iniwan na, okay na yan. Ganun kami, very cool lang. Okay na yan. Mawala yung okay na. You know, ang babae napakahirap bitawan ang mga bagay. Hindi ba totoo? Nature yan. Kaya ang babae, napakaganda rin ng nature. Hindi kayo hihiwalayan o bibitawan. Kasi you know why? The woman is very patient. Mapagpasensya kami kasi ako nga pa naghihintay ako kay Pastora eh. Mama, Papa, hintay tayo doon sa Namba. Aba, 1.5 na. Wala pa rin. Yung pala may pinuntahan. Kaming mga lalaki, madaling mainip. Tama ba, Randy? Jessie, mainipin ba? No? Mainipin. The power of surrender, Proverbs 23:26. Yung Proverbs 23:26, napakaganda talaga nito. Ulitin ko ulit. My son, give me your heart. Give me your heart. Samantalang kami mga lalaki, masyadong aggressive eh, sa mga babae. Ibigay niyo na yung puso mo sa amin, di ba? Ganon din si Lord. Gusto ni Lord, ibigay niyo yung puso niyo sa Kanya. Hindi ba natin kayang ibigay ang ating puso kay Lord? Kaya ba? Amen. Kayang-kaya, ha? Elevate your surrender is the concept of reframes letting go from passive act of weakness into an active, powerful, and spiritual practice of ascending above struggle. It involves moving beyond mere resignation to actively embracing peace, trust higher guidance, shifting from doing to allowing. You know why I said that? Sometimes, lalo sa husband and wife, may mga bagay na hindi pinagkakasunduan. It's hard to allow your wife or your husband to do something na parang against sa'yo. Totoo ba? Mahirap bitawan. Lalo pag yung mga bagay na pag-alis sa alanganing oras, yung mga bagay na pag-uwi ng alanganing oras, maraming bagay. Of course, admitted naman kami mga lalaki. Yung time ko nga noon eh, mahirap talaga. Kung ako yung time na yon, magkakaroon ako ng asawa yung panahon na yon, hindi niya ako matatanggap. But you know, you have time. May panahon sa bawat isa. May panahon talaga. Kaya lang, minsan, ang babae, is hard to accept kagad na ma-change. Kaming mga lalaki, may katagalan. Admitted naman. Ang babae, pag nakita sa lalaki, madaling magbago. Mabilis. Mabilis sila, kaya mabilis nga sila mapaibig. Reality yon. Kaya, both side, maganda naman ang characteristic ng babae. But kami mga lalaki, it's hard sometimes. Kaya pasensya na kayo mga babae, ha? Kaya pag yung pagpasensya ng mga asawa. Point number 1, actionable submission of surrender. Na-actionan ba natin yung pag-surrender? Natutupad ba natin? Mga babae, tanungin ko kayo, na-actionan ba yung word na surrender? Mabilis ba? Mga lalaki, mabilis ba yung action of surrender o mabagal? Walang sumasagot, ha? Kailangan tatawag pa ba ako? Tintin. Mga babae, mabagal ba?
Iniisip niya kung mabilis o mabagal. Matagal. Mabagal? Oh. How about the men? How about the men? Mga lalaki. Mabagal, mabilis. Brother. I'm gonna forget. Siya. Mabagal, mabilis. Hoy, kinakalabit ka ni wife, ha? Joke lang. Ha? You know, the man, ang mga lalaki dapat ang mabilis eh. Mag-action eh. Di ba dapat tayong mga lalaki mabilis mag-action? Pag kung ano yung ayaw ng babae ng mga bagay na ayaw nila nakikita sa'yo, action kagad. Di ba? Action kagad. Kasi hindi yan magsasubmit pag hindi tayo nag-action. Di ba? Action kagad. Kaya nga si Pastora hindi yan ako mamahalin kung hindi ako mabilis mag-action. Babagal-bagal. Kailangan pa ng conversation, kailangan pa ng fighting. No, wala na. Tayo mga lalaki, action kagad. Di ba? Kaya nga, pinili tayo maging warrior kasi mabilis. Di ba? Mabilis. Mark 8:34 to 36. Ano ba nakalagay doon? Then he called the crowd to him along with his disciple and said, "Whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross and follow me." May kasunod pa ba? Hanggang 36. Ano yung 36 niya? Hanggang 35 to 36. Diyan lang makikita mo na yun. You know, sometimes it's hard to deny ourselves, to surrender. Kami mga lalaki kasi medyo, sinabi ko na kanina, masyadong ma-pride. Ma-pride. It's hard to deny ourselves. But pagkaharap na si Lord, I think it's easy. Ako kasi, nung panahon ko, ang bilis eh. No? Surrender kagad, Lord. I accept you as my Lord and Savior. I follow you. Kahit ba yung para kang yabang-yabang mo, mga lalaki ka kasi, yabang-yabang ng forma, yabang ka talaga. Lalaki, ganun naman talaga. But pagdating kay Lord, wala eh. Surrender talaga. Surrender talaga. Kumisan, isa rin sa magandang uri ng lalaki, kaya ginamit ni Lord na maging warrior. Matatapang kami, malakas ang loob, but pagdating sa mga bagay, baksak ang puso din. Siyempre, even your wife, pag nakita namin na umiiyak na, mabilis kami mag-change. Yan naman ang maganda sa lalaki. Palakpakan naman ninyo kahit konti meron. Di ba? Di ba? Pag umiiyak na ang mga wife, give up your old self and admit that you are a sinner and follow God's plans for your life. Yan yung mga bagay. And for whosoever desires to save his life will lose it. But whosoever loses his life for my sake and the gospel will save it. For what will it profit a man if gain the whole world and lose his own soul? Yun yung mga bagay na importante, sa isang buhay ng tao. Ang mga bagay na ang hirap isurrender sa ibabaw ng lupa, magiging lose your soul. Kasi nandun ka naka-attach eh. But if you surrender your life to God and confess that you are a sinner, what God promises to you, napakadakila, hindi lang lupa. Ang lupa is very temporal. But God promises heaven is eternal. Walang mababago. Buhay na wala hanggan.
Sinasabi na how to save your life. Very simple lang naman eh. How can you save? Paano ka ba maliligtas? Yung mga tao, pag nakikita natin yung mga born-again Christian, dapat may pagbabago eh. Even your face, even your smile, even your action. Kasi your friend, tatanungin ka, bakit may parang kaiba sa'yo? Na remember, Pastora share when nasa Pilipinas kami, may isang babae nagtanong siya ni Pastora, bakit iba raw yung pagtingin niya kay Pastora, even puyat. There is something in your heart na nagpo-flow talaga. Kasi si Kristo, nasa puso mo. Yun lang naman ang secret eh. If you accept Christ, the Lord and Savior, through accepting that you are a sinner, the Lord promises, give eternal life. Very simple lang. Point number 2, redefining surrender as strength. Redefining surrender as strength. Pagtukoy bilang pagsuko at lakas. Yung surrender, yung pagsuko, yung kalakasan. May lakas ba kayo? May lakas ba kayo pag pupunta sa church? Naka-smile ba? Hindi yung even the door, hirap na hirap buksan. Paglakad, siyempre, hagdanan to, di ba? Naku, walang elevator. May mga ganun ba minsan? Dapat you're strong, your energy, because you serve the Lord. Di ba? You know why? Hindi naman building ang church eh. Nasaan ang church? Yun, tama siya. Ikaw mismo, nasa puso mo. Yan ang church. Tayo, hindi itong building. Tayo, kahit saan tayo mapunta, dala-dala natin yung church. Kaya wherever you go, dapat ang church naka-smile. Diba? Hindi nakasimangot, hindi pagod. Diba? Paano ka makaka-influence ng tao? If your face is masungit, diba? True strength in the Bible is redefined through the lens of surrender. Rather than meaning weakness or defeat, yielding your will to God, act of a doorway to accessing His limitless power. Sabi mo sa katabi mo, you have power? Meron ka bang kalakasan? Ha? Meron kalakasan every day. You know, natutuwa ako dito, no? Natutuwa ako. Sometimes nanonotice ko lang sa Japan, no? Lumalakas. Ano? Lumalakas. Kapag araw ng sweldo. Ang sipag pumasok. Aba, salary today. We need to wake up early in the morning, toothbrush, and paganda lahat. Napipil nyo ba yung pag yung kalagitnaan ng buwan, di ba, nakasweldo na, a week, naku, ang dami ng binayaran, ang dami ng mga utang-utang, ano, hindi ko alam yan. 2 weeks, medyo okay pa. 3 weeks, aba, tamad nang pumasok o marami ng dahilan. Pero sa Japan, hindi pwede, no? Talagang dito, pak! Singoto talaga. Palakpakan naman natin yung masisipag magtrabaho. You know, wala namang masama sa masipag kasi yun naman gusto ni Lord eh. But you need balance. God and work in everything. You know why? Palagi ko nga sinasabi to eh. Palagi kong sinasabi. Ano yung palagi kong sinasabi? Pag may preaching ako, palaging nasisingit tong ganito. Walang nakakaalala? Huwag habulin ang pera. Don't run the money. The money will run for you. Hayaan mo pagod yung pera na habulin ka. You know why? Pag ikaw na, kaya nga kanina sinabi ko yung vessel eh.
pag yung vessel ng ating pagkatao ay dapat ng paglagyan ni Lord, aapaw. Pero pag hindi pa oras na pag-ilagay, hindi mailagay ni Lord ng buhos talaga eh. You know why? You're outside, inside, kulang yung vessel na dapat na pwedeng may mga bagay na alisin, na isurrender, na mga dapat isurrender kay Lord. Alam nyo na yan, nasa inyo yan, kayo may katawan. Why? Sometimes you ask God, Lord, bakit ang bagal? Lord, bakit sa ganitong edad, tatrabaho pa ako sa ganitong edad, parang ang bagal kung word yumaman. No, the word yumaman, you become rich, walang masama eh. Kasi sa Bible, ang daming mayayaman. Wala pa nga nakakatulad sa yaman ni Solomon eh. You know, Solomon, wala pa nakakatulad sa yaman ni Solomon. Kahit sinong mayaman sa mundo, wala pa. Kasi talagang sumunod kay Lord. It easy, sabi ni Lord. Ang sabi lang naman ni Lord, nung tinawag ang disciple, 2 words. Follow me. Wala na sinabi. Pag sinabing follow me, pag sinabing Lord follow me, payayamanin kita. Pag sinuod na follow me, bibigyan kita ng Bible. Wala naman sinabi si Lord ng ganun eh. Walang sinabi. Basta yung mga disciples sumunod lang. And all the character in the Bible. 2 Corinthians 12:9. And he said to me, my grace is sufficient for you. My strength is made perfect in weakness. Napakaganda, di ba? Therefore, most gladly I will rather boast in my infirmities, that the power of Christ may rest upon you, upon me. Nagre-rest ba si Lord? Tanungin ko kayo, you feel sometime, malayo ba si Lord? Malapit? Hanggang kailan malapit? Yung word eh, hanggang kailan malapit? habang may buhay. Di ba? You know, bakit sinabi ni Lord to, itong verse na to? Surrender your needs to be in control or self-sufficient. Allow God's power to operate freely through you. You understand? You understand? Operate God in your life. Dapat madali. Hindi matigas ang ulo. Ako, paulit-ulit eh. Matigas ang ulo. Kaya nga, hindi maibuhos ni Lord kasi may konti pang katigasan. Diba? Ito, napakagandang verse. Isaiah 40:29 and 31. He gives power to the weak, and to those who have no might, He increased strength. But those who wait on the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Sino nakakita ng agila dito? Ako, palagi ako nagkikwintas ng agila eh. Ang daming mga tinitrain na hapon ng agila, nakikita ko, no? But, ewan ko kung pinalilipad nila. But if you look in the mountain or the forest, makakita kayo ng kung paano. Dapat ganun ang mga Kristiyano eh. Oo. High fly. Hindi yung high fly, bulusok pa baba. Di ba? Oo. Ang bilis bumulusok. Eh kung makikita nyo ang, kung nakakita ka ng agila, why the agila mabilis bumulusok? Bakit? Sa internet meron ang bilis oh.
Bakit mabilis? Ano bang mata ng agila? Napakatalas eh, oh. Bakit ang bilis bumaba? Ang bilis din tumaas. Pag tumataas, strength. Pag pababa, nakakita ang mata ng isang bagay. Nadadagitin niya. Ganun kabilis. Diba? Tingnan niyo sa internet, ang bilis, oh. Dala-dala pa. Kaya lang, kung minsan sa bigat, nabibitawan. But eagle is strength. Diba? Dapat makuha natin yung karakter ng eagle. James 4:7, ito yung sinabi, napakagandang verse, no? Therefore, submit to God, resist the devil, and he will flee from you. Kaya nga yung surrender, may mga bagay tayong hindi ma-surrender. Kaya si Satan, hindi rin siya alis. Hindi siya alis eh. Kasi napakasarap manirahan eh. The word manirahan, napakasarap manirahan sa katawan natin. Sabihin mo sa katabi mo, alisin mo na yan. Babagal. Hihina. Mamumroblema. Stressful. Sagabal. Sagabal sa pagyaman. Di ba lahat sagabal eh? Kasi hindi maalis-alis eh. Philippians 4:13, napaka-favorite verse. Alam ko, favorite din ni Marlon to. Sino ba yung mga favorite dito? Anong sinabi rito? Napakaganda. I can do all things through Christ who strengthened me. I can do all things through Christ to strengthen me. Ginagawa nyo ba lahat para kay Kristo? Yun lang naman ang bagay na sikreto eh. Hindi naman mahirap mabuhay sa ibabaw ng lupa na lahat naman tayo gusto nating umasenso. Wala naman sinabi sa Bible na huwag kang aasenso. Ay, yun nga gusto ni Lord eh. Gusto niya lahat ng anak niya. Bakit ang mga hindi anak ni Lord ay pinagyayaman? Bakit ang Japan mayaman? You know why? Sagutin niyo ako, bakit ang Japan maunlad? Bakit? Why Japan become maunlad? May point. May point. Alam nyo? Alam nyo? Why Japan maunlad? Okay, is part. You know why? Bakit Japan is very rich na hindi kayang matinag kahit may mga calamity? Kaya nilang gawin yung mga bagay na dapat nilang gawin? Kahit 20 years pa yan, pakakainin kayo. You know why? Nagagawa nila kasi yung mga bagay na nakasulat sa Bible. Nagagawa nila. Isang bagay, hindi sila basta-basta pumapatay ng mga kulisap, papatay ng puno, sisirain ng gubat. Hindi. Na-notice ko yan eh. Malinis ang river, kahit malit na river, hindi pinapatay. Kasi God creation. Anong sinabi sa Bible? Anong sinabi? Alagaan ninyo ang lahat ng aking nilikha at kayo'y pagyayamanin. Nagagawa nila kahit walang alam sa Bible. Kasi yung word kanina, discipline, of course, the government. Sa Pilipinas, sino ba yung nakausap ko? Nung isang nakakahiya talaga di ba? Medyo mag-twist tayo ng konti, no? Ang ating Senado, ang Senator, ang ating nagbabarilan, grabe, di ba? Naghahabulan, nagsusuntukan, anong dignity? Di ba, nakaupo sa lipunan, tigapagtanggol ng batas, tigatupad ng batas, taga-alaga ng mamamayan. Sila yung magrarambulan, nagpapatayan eh. Anong masasabi nyo? Ano ang natutupad pa? Tapos tatawagin tayong Philippines is a Christian nation. Uy, palakpakan naman natin, no? Di ba? Philippines is a Christian nation. Japan is not the Christian nation. Pero ang ganda ng batas, ngayon nga, mahigpit na. Maganda kayo, naku, malapit ng magigpit. Marami ng pinauuwi.
tumataas ang pagbayad sa... Matutupad ba yan, Brother Randy? Naku, kung 5 kayo sa pamilya, bawat isa 10 lapad. Naku, 50 lapad kagad. O, ipon-ipon na ha. Pwede naman kaya naman. I-compute nyo yung monthly salary nyo. I-compute nyo. Every day, mag-save kayo ng sengen. Or sengen, pwede na. Hindi nyo mamalayan. In 1 month, you have 3 lapad. O, di ba? 3 lapad. Kung may kung may visa kayong 5 years, aba, sobra ba? Oh, sobra nga. Oh, 3 years. 1 year, kaya ba? 1 year? Oh, di ba? Oh. Ako, sobra pa mag-iipon ako ng sengin. Kasi 5 years yung visa ako. Oh. Kaya nga sabi ko etong year, ng December, magre-renew na ako. Sana hindi ako abutan. Hindi ko alam kung 10 lapad But hindi ko pa rin alam ang missionary kung anong status namin, kung paano kami. But yung mga nakatira dito, kayo, mga nandito, aabutan siguro, Pag-pray natin. Your surrender is more powerful than your strength. God moves through heart that are yielded, not polished. Say yes to Him and watch Him do what only can do. Kung babasahin yung 2 Chronicles 16 chapter, devotion ko ito, may mga bagay doon na nakasulat. 2 Chronicles 16, yan yung story na yung pagsunod sa Panginoon, yung surrender, yung kanyang pagpili. Kasi hari si Asa doon, hari siya. But because of na ihalal siya at naging maganda yung buhay niya, nakalimutan niya si Lord. Yun yung mga bagay na hanggang sa kamatayan, nagkasakit siya ng disease and naging stubborn yung kanyang karakter. Sana hindi tayo umabot sa ganon, If the Lord bless you, yung vessel na once na nakilala natin ang Panginoon, hindi dapat nagbabago. Diba? Kahit whatever position. Not giving up, but letting go. Surrender isn't give up. It's how manifestation work. It is conscious choice to stop resisting reality. It's hard to accept the reality sometimes. It's human. But you need to surrender whatever na. Hindi mo kaya talaga. Yun yung reality ng buhay. Huwag natin pilitin. You need give up. Active trust. Surrender is an act of faith, moving from striving to allowing the universe of God to guide you. Sometimes, sa ating pagka-Kristiyano, the world, masyadong kaiba na sa panahon ngayon. Madali na tayong madala. But your faith, dapat stand firm, strong, na hindi tayo kayang dalhin. Ang sinabi ko nga, we need to train your children. Dami na, may mga children, lalo na may mga anak. The last day, the coming, itong taon na darating at huling araw, talagang mababago. That's why, sabi ko nga, tayo mga Kristiyano, huwag naman madala yung ating mga anak. Kasi kawawa talaga. It's easy to change the mind or corrupt because walang pag-aaral ng salita ng Panginoon. But those parents na maging matibay, na turuan yung mga bata. Kasi darating ang panahon, mawawala kayo. Kawawa naman sila, di ba? And then yung mga apo, yung mga apo natin, mawawala tayo. Sino pa ang siyempre parents, parang malungkot na madala sila, kayo nasa langit, tas yung mga apo nyo, nandun sa kabila. Parang bigat talaga. Lalo pag nakita nyo na yung mga apo nyo. But of course, the parents is the key. Now, generation. You need change. You need to surrender your life. The path of elevation.
Release how? Paano pakakawalan? How? Paano bibitawan? How? Paano gagawin? How? Sometimes, wisdom, walang kaalaman. Kaya ang hirap bitawan. Elevating in surrender means focusing on your intention and feeling while releasing the need to control the timeline or the specific method of how things happen. Pag nangyari na. Pwedeng sabihin mo, late na, wala na, nandun na. May mga parents nagsasalita minsan, huli na, nangyari na. Di ba? No, dapat ngayon na gawin. Embrace radical acceptance. Dapat yung pagtanggap. It is the simple but profound wisdom of yielding to rather than opposing to flow of life. Masyado tayong madaling madala ng buhay. No? Madali tayong madala. Sabi mo sa katabi mo, madali ka bang madala? Ng daloy ng mundo, habang tayo'y parang nananaginip, no, ang dito na lang ba ang buhay, napakasarap. You know, life is short. The time is coming, your life is end. Ako nga, going to 70 na ako, no? Going pa lang, wala pa akong 70. But you know, even ako yung Kristiyano, pastor, sometimes iniisip ko rin yung, Lord, mawawala din pala ako sa mundo. But you know why? I'm ready. I'm surrender. Kaya nga madalas kong sinasabi sa inyo takot ba kayo mamatay? Uy, palapakan naman natin. Uy, hindi kayo takot ha, talaga ha? Oh, wow. Oh. Yes. Pag dumating na sa punto ang isang, pag dumating na sa punto ang isang tao, wala siyang fear to death. I think you are ready. You are ready. You are ready. Tomorrow, hindi mo alam. You never know. Tomorrow will happen. Tonight. Today. Hindi mo alam kung ano mangyayari. You need to surrender. You need to surrender your life. Di ba? Elevate and surrender. Maganda tong meaning ng elevate your sinners ko, no? Designed to align the mind, exchange spiritual growth, and promote mental clarity. Keep focus on peace, wisdom, offering powerful love. Peace of mind. Tanungin mo sa katabi mo, may peace of mind ka ba? Talaga? Talaga? Sabi mo, talaga? Oh, talaga ba? You know, sometimes, it's hard to say, meron akong peace. Meron akong kapayapaan. Oh, pero pag uwi mamaya, alala ng alala. Alala ng alala. Oh, nag-aalala. You know yung pag-aalala, sometimes, nababawasan yung buhay No, gusto niyo bang nababawasan ang buhay o level up ang buhay? Di ba? Maganda kasi yung nadadagdagan ng life. Kasi marami pang gagawin sa mundo. Kaya nga, I ask God Lord, finish na ba ako? Total, hindi nyo pa nasasabi yan sa buhay ninyo. Kasi hindi pa dumating yung tragic talaga, no? But, sa akin, dumating na yung tragic talaga. That's why I ask God, Lord, tapos na ba ako? You know, ganda ng sagot sa akin ni Lord. One-on-one kami. No, son. Meron pa akong purpose sa'yo. But I never ask, may 10 years pa kaya ako, Lord?
Basta kontento na ako sa sinabi niya sa akin, yung revelation niya sa akin, hindi pa. Uy, ang ganda, hindi pa. Pero nasa critical ako noon, ha. Sabi niya, hindi pa. Yung word na yon, doon ako lumakas. Nakakalam dito ng hospital cross. Yung cross, may cross. Red Cross. Red Cross na hospital. You know why? Hindi kayo maniniwala, ha? In 60 years, sabi ng doktor, ako lang daw ang gumawa nun. Foreigner pa, hindi Hapon. You know why? Anong ginawa ko? Kahit nandun ako sa hospital, I never na nararamdaman ko yung mga bagay sa aking katawan. Hindi ko na, basta ako, inutusan ko lang si Pastora. Pastora, bili ka ng mga frame. Every time pupunta siya, 10 frame ng 10 frame. Yung 10 frame na yung gawa ko talaga. Kasi art nga ako eh. Gawin ko ng mga verse sa Bible. Tapos lalagyan ko ng mga, kung ano yung nakalagay sa verse, dodrawingan ko yun. Every day yung 10 na 10. Isang linggo kong ginawa yun, tapos ko bago mag-Saturday. Naka 50 mahigit yata ako. Halos lahat ng doktor doon, ang may bisita sa akin, binigyan ko nun. Sa umaga, nagagala ako, binibigyan ko. Alam ko na may mga mukha eh. At kinakausap ko sila, kaya di ako magaling magniyonggo. The Lord give me wisdom. Nagkakaintindihan naman kami. Naunawaan naman ako. Biro yung wisdom ni Lord. Di ba? Di man ako fluent sa Hapon. Di ba? Ohayo gozaimasu. O, kwentuhan na kami. Ganun. O, sabi nung Hapon, naglalakad ka na, malakas ka na. Siyempre, ganyan ka, di ba? Pakita mo. You know, I give. Walang nakagawa daw nun. In 60 years. You know why? Ang plano kasi ni Lord, bakit ako ganun nangyari sa buhay ko, na mamatay ako, hindi ko pa alam, but you know, nangyari. May plano pala si Lord. Ako lang pala yung gagawa nun. In 60 years, gaijin pa. Pastor, ako pa mismo, ang nagbigay ng mga letter ng Word of God. Kaya pag napupunta ako sa Red Cross, kilala ako eh. Kami ni Pastora. Kung minsan nasa labas kami, kakawayan pa ako yung, di ba nag-ano sila yung mga nurse, nagdadala ng mga pasyente. Gabisang! Lalapit pa. Nagugulat ako. You know why? Your testimony is a great impact to the people. Kasi patotoo talaga yon. Surrender that need to control the timing of life and allow the universe to bring abundant goodness to me. Spirit, I give everything to you. Flow. Please help me to surrender. Help me to break down my resistance to you. I surrender my fears to you. Replace them with your peace and give me the courage to walk boldly in faith. Dapat meron tayong boldly in faith. Wherever you go, meron tayong faith to testify that Jesus is alive. Buhay. Buhay ba si Kristo? Isigaw natin, buhay ba si Kristo? Pag buhay siya, it is easy to surrender your life. Kasi wala naman tayong, pag dumating yung time, pag na-experience yung na-experience ko, of course, tatawag ka, wala naman ako magulang, tatay, kapatid. Hindi naman ako tumawag sa kanila. Sa mga kaibigan, mga member, asawa ko. But you know, the final, pag dumarating na yung panahon na yon, alalahanin natin ang Panginoon. Huwag natin kakalimutan, siya rin naman ang huli mong tatawagin. Wala nang iba. Siya lang. Tayo tayong lahat. Tayo tayong lahat. Are you ready to surrender your life? Dapat always ready, no? Surrender your life. Every time, every moment, every day, every month, every year. Kalimutan nyo na yung resolution every year. Hindi naman totoo yun eh. Ang dami ko nang ginawa yun. Tanda ko na nga eh. Siguro, ginawa ko yun, naka 50 surrender na ako, resolution. Hindi naman eh. Wala naman na bago. As long, time, today. Anong day ngayon? May 17. This is the time you accept the Lord. Yun lang naman eh. Ako, naalala ko pa. April 29, 1979. Tagal na, no? O, count niyo yung edad ko. 1979. I received Christ as my Lord and Savior. Maloko ako noon.
Now, today, May 17, those who want to receive Christ as your Lord and Savior, this is the second birth, your spiritual birth, not physical. Kasi yung physical sa nanay eh. But now, birth, spiritual birth kay Lord. Very simple lang. Ganito rin ang ginawa sa akin. Kung ano yung sasabihin na nagsasalita rito, ganun din ako nung ginawa ko. Sundan nyo lang ako. Very simple lang naman yung prayer. Hindi na maabot ng 1 minuto. Now, close your eyes. Surrender your heart. And receive Christ as your Lord and Savior. Lord, salamat. Lord, salamat sa oras na ito. Tinatanggap ko na ako'y makasalanan. Lord, narinig ko na ako'y makasalanan at tinanggap ko na ako'y makasalanan. Tuwan-tuwa ako na tanggapin kita ngayon. Pumasok ka sa aking puso. Papasukin mo ako sa iyong pintuan ng kalangitan. Lord, bigyan mo ako ng kalakasan. Kung ako'y kukunin mo, handa na ako na isinurrender ko ang aking buhay sa iyo. Salamat sa iyong pangako sa buhay na walang hanggan sa pangalan ni Jesus. Lord, thank you sa lahat na tumanggap sa simpleng salita. Alam mo ang mga puso nila na yun ay surrender sa iyo. Lord, salamat sa oras na ito. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Upo po muna tayong lahat. Magandang araw po sa buhay natin lahat. Nag-sink in pa sa mga puso natin yung message ngayong araw na to. Ang ganda ng message, no? Paano ba tayo mamuhay sa araw-araw? Paano ba natin isinasabuhay ang message ni Lord sa buhay natin? Kung paano ba natin sinasabi na tinanggap na natin yung faith at yung daloy ng buhay natin kasama si Lord. Paano ba maging Kristiyano? In other words, di ba? Kung paano natin tatanggapin sa buhay natin yung mga paniniwala natin, para saan ba lahat? Para sa tithes natin ngayon, buksan natin ang ating mga Bible sa Matthew 6, 19 to 21. Tagalog ang i-message ko sa inyo. Huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. Dito'y may mga naninirang insekto at kalawang at may nakakapasok na magnanakaw. Sa halip mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Doon ay walang naninirang insekto o kalawang at walang magnanakaw. Sapagkat kung nasaan ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. Kung tutuusin, connected siya kanina doon sa message ni Pastor. Diba? Every time, may tanong ako sa inyo, every time na sumasahod tayo, anong unang-unang nasa listahan natin? Yung totoong salita lang. Kapag magbabudget tayo na, bayarin. Pero subukan natin. Ako, testimony ko to sa sarili ko. Every time na magkukwenta na ako bago dumating ang sahod, bayarin sa bahay, bayarin sa bills, bayarin sa sunod-sunod. Pero, napapansin ko, hindi sapat. Hindi sumasapat. Sabi ko, parang ang laki-laki naman ang sinasahod, pero bakit hindi sapat? Parang kulang pa. Pagdating ng kalagitnaan, mapapansin natin, sobra ang sinasahod natin monthly. Kasi pwede pa tayong makakain sa labas,
makabili ng mga damit, makapaggala, makaikot-ikot kung saan-saan. Pero kung sisiyasatin natin yung kalooban natin, yung mga puso natin, alam natin bilang Kristiyano na may kulang. Yun dapat unang-unang nakalagay sa listahan natin. Yung para kay Lord. Kasi yun yung lagi nating kinakalimutan. Bakit? Napaka-humble ni Lord na hindi tayo sinisingil. Saan ba nanggaling lahat? Diba? Lahat ng opportunities para magkapera, saan ba nanggaling? Lahat ng kalakasan para magkapera, saan galing? Pero madalas natin nakakalimutan mga Kristiyano. Hindi tayo nagbabalik. Hindi naniningil si Lord kasi despite na hindi tayo nagbabalik, meron pa rin tayong tinatanggap. Meron pa rin tayong inilalabas. Pero bilang Kristiyano, responsibilities natin yun. Bilang Kristiyano, maramdaman natin niya, oo, Lord, hindi mo kailangan to, mas kailangan namin to. Pero try natin. I-try natin. Magugulat kayo. Kahit kulang sa tingin nyo, maraming darating na pagkakataon. Siksik, liglig, nag-uumapaw, hindi kayo may stress in Jesus' name. Ito, sinabi ko to sa sarili ko. Tuwing nagkakapera kami, sobra, may papamili mo na satisfy mo ang sarili mo. Pero at the end, ano na ang kalagayan ng templo natin sa langit? Ano na ang kalagayan ng kaharian natin sa langit na ipinangako sa atin ni Lord? Which is kiniklaim natin everyday kasi mga Kristiyano tayo eh. Alam natin may kaharian tayo sa langit, di ba? Naniniwala kayo may kaharian tayo sa langit, di ba? Nagawa na ba yung jealousy ng bahay mo sa langit? Nagawa na ba yung terrace? Nagawa na ba yung dirty kitchen mo sa langit? So in order for us, para ma-build natin, hindi lang financially, alam natin kung anong meron tayo para kay Lord. Diba? Hindi siya naniningil ng kung anong wala ka na. Hindi siya maniningil kung ano yung nasa puso nyo. Yun yung ibigay nyo. Doon pa lang, napakalaking bagay na kay Lord yun. And thank you, Lord. Thank you, Lord, sa bawat puso ng bawat isa na nandito, Lord, na hindi magdadalawang isip na magbigay para sa inyo. Lord, maraming salamat, Panginoon. Alam naming ibabalik. Hindi kami maniningil, Lord. Hindi kami mag-i-expect. Pero alam namin, tinanggap na namin, Lord, na kahit kailan, hindi na kami mahihirapan. Yes, Lord, ang mga puso namin, Panginoon, magkulang man kami dito sa lupa, Panginoon, alam namin napakayaman na namin sa kaharian ninyo, Panginoon. Dahil hindi namin kailangan mag-impok ng marami dito sa lupa. Pagkat iiwan namin to, Panginoon. Nakahubad kaming dumating sa lupang ito, Panginoon. At nakahubad kaming babalik sa kaharian mo. At dyan kami mag-iipon, Panginoon, sa paningin ninyo, Panginoon, sa buhay namin. Maraming salamat, Panginoon. Ito ang aming samot-saring panalangin, Panginoon, sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise God. Are you happy? Are you blessed? Talaga? Blessed na blessed? Sabi mo nga sa katabi mo, na-bless ka ba? Blessed na blessed. Amen. Palakpakan natin si Lord. Amen. Oh, dapat we are blessed coming. We are blessed going out. Amen? Amen. Kagaganda di ba? So, we are blessed. So, before po tayo mag-end up, no? So, i-welcome lang po natin si Sister Rowena. Ayan. Tayo po tayo. Ayan, Sister. Ang ating magandang Sister Rowena. Ayan, Ichihara. And of course, yung ating visitors, no? Ang mag-asawa at ang kanyang mga anak. Si Brother Mark Jason. Ayan.
At yung kanyang wife, si Jovelyn Del Valle. Ayan, at ang kanyang mga anak. Praise God. No? At, ayan, wala naman na, di ba? Amen. Okay? And of course, yung ating Japanese, praise God. Palapakan natin si Lord. And si Mr. Shingo. Shingo-san. Ayan. So, praise God. So, let us pray for one another. At sino po ba birthday ng May? Uy, March yan. Alam ko birthday niyan. Sino ba birthday ng May? Si Sister Cassandra. Yes. Ayan, Sister Cassandra. And yung kaibigan ni Lawrence. No, si Michael. Ayan, happy birthday. So, maybe, at the end of the last Sunday, Family Day, so we can celebrate all the birthday celebrant of May. Amen? So, lahat ng May, so last Sunday of the month, kasi 5 Sundays sister, no? So, let us join. So, kung ano lang yung ating pagsalusaluhan, no? Magdala tayo ng anything. So, let us celebrate just to be happy and to be blessed. Diba? It's better to give. Tama? It's better to give than to receive. If you receive, Sister Cindy, if you receive, because you give. O, diba? Pag di ka nagbigay, wala kang marireceive. Totoo naman, no? So, let us give, no? Kahit sa ating mga kapatid, sa ating mga friends, sa ating sa family, no? And everything. Amen? O, sige, tayo po ay tumayo. At tayo mag-end up na po. Amen? So let us thank the Lord for everything that we have right now. No, may family ka, may asawa ka, dumating na, nandito na. So let us thank the Lord every day. Amen? So let us call Pastor. Closing prayer na. Today, I want to declare your own. Gusto ko i-declare ang iyong buhay. Let's pray. Lord Jesus, now I want to declare every life, every heart na nandito, Panginoon. I declare power, I declare healing, I declare wealth in the name of Jesus. I declare strength. I declare every life, kung meron mang mga problema, ay malutas. Lord, yung mga bagay na dinadala nila, we need to surrender to you, Jesus. Bitawan lang nila. Hindi naman sinabi ni Lord na habang buhay kami magtatrabaho. Ang gusto ni Lord, pagkatapos mo magtrabaho, there is something na yung tinrabaho mo ay mag-multiply. Not every month na mauubos ang pagtatrabaho. Written in the Bible, of course, shall supply every needs na pinangako ng Panginoon. But we need wisdom and ask God paano mag-multiply ang aming pinagpagulan. Hindi naman kami all the time, every day, every month, pilit na kami malakas. Darating ang panahon sa aming buhay. Dapating kami maging masaya, magpahinga, ngunit may natatanggap. Yun ang pinakamaganda. May pahinga ka na, masaya ka, kumakain ka na maayos, wala kang stress, wala kang problema. Ayaw nyo ba? Natatanggap kayo. Wow, unbelievable. Because God promises you. The promises your surrender to God is the key. The vessel of your body, you need to surrender. Para yung time ni Lord, may buwang naman sa buhay natin. Huwag yung time na buwang ni Lord kung tayo na ay mamamatay. Hindi natin
tayong mga schedule. So, if you are free, i-update po namin kayo. Mag-join po kayo sa online discipleship, no? At kung may time po ang iba, no, pwede naman po tayo mag-fellowship, no, dito. Meron tayong konting merienda. So, keep updated po. No, join po kayo, no, just for spiritual growth. Amen? Okay, let's sing. Let's sing our last song. Amen, church! Grabe yung pagpapaling nangyari sa ating ngayong araw. Hallelujah! Grabe yung saya at ngiti. Once again, church, let's praise and worship our God today. Come on! Once again, mahal tayo ng Panginoon! Mahal na mahal tayo ng Panginoon! Hallelujah! Mahal. Mahal na mahal. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na Mahal kita, Panginoon. Kailanman, kailanman di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Minsan pa, mahal na mahal. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailanman, kailanman di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iaral. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailanman, kailanman di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Minsan pa, mahal na mahal kita, Panginoon. mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailanman, kailanman di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Last time, kailanman, kailanman di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita,